national coach kayo from 1992 up to 2006, tama po ba? Tama. Tanong ko lang, ba't kayo umalis? Actually, hindi ko rin alam pero that time, 2006, parang nagkaisa ang mga coaches and athlete. They want me to off. Tanggalin nila ako sa coaching staff. But the reason behind ako, tingin kasi straight ako, dating lalo na sa evaluation saka assessment. Pag talo talaga ang player, mga mali ang hindi magandang performance, talagang nagsasalita ako. And it happened, nagkasundo sila na they filed a petition against me na there are 4 allegations. Matitindi, mabibigat. Players? Yeah, players including coaches. No? Including coaches. Actually, that time, ako na yung pinaka-senior coach sa kanila. Kasi during the time na kinuha ako ng Patapa, through Rizmalina po, na pinasok nila as coach dahil kay Elma. Hindi ako nagkamali. Ngayon, ang nangyari lang, siya nga ako straight. So they filed petition against me na incompetent coach daw ako, incapable. Napakabigat yung sinasabi ng disrespectful kind of coach ako. I've been coaching for almost, kahit na naglalaro ako noon, player ako, nagko-coach na rin ako eh. Pero hindi ko na disrespectful ako. And number 3, hindi daw ako nakikipag-cooperate sa kanila, participate. Parati daw akong against sa mga, I don't know, sa mga proposition or discussion. And number 4, panda ako, rumor monger or naninira ako ng association. I'm destroying the name of Patapa. I don't think na ako yun. Anyway, ang sa akin lang is, it takes already 5 years. I file a case against them. Actually, to be honest, hindi naman siguro alam ni Mr. Go to, baka pinausap lang si Mr. Go. And that's why Mr. Go signed the petition. And he said, alam mo Jojo, mag-side ako sa nila, marami sila eh. Okay, sabi ko, it's okay. I am asking confrontation, kaya ayaw nila. So, ibig sabihin, kung sa kaso yan, due process, no? Hindi na ako binigyan ng due process. Then, nag-meeting sila, ganito daw ako. Okay, anyway, I filed case against sa labor. Nanalo ako. I'm not blaming Mr. Go, kasi actually, sinabi niya wala siyang kasalanan. And ako rin ang tanong ko sa kanya, ano rin ang naging kasalanan sa Patapa o sa kanya? Sa mga players, sa mga coaches. I want to ask this point blank, ano ang naging nagawa kong kasalanan sa kanila? Personal, sa mga coaches na yan. Anyway, nanalo ko sa kaso, vindicated ako. Hindi ko pinalaki. Maraming mga reporters, mga kaibigan ko na humingi ng kopya. But for respect sa association, kasi pamilya din ako ng track and field, hindi ko pinalaki. And there one from Bulletin, she attempt to ask 1 copy. Sabi ko, ang sagot ko, huwag nyo nang palakihin yung problema. Boss ko rin si Mr. Go eh. Kung nagkamali man siguro, at nag-side siya, okay lang yun. Basta vindicated ako. Then, for so many years, umabot ng 5 years. Actually, 5 years, nag-lapse na. I submitted to the AFP, sa Army, sa Air Force, sa Navy, yung mga enlisted person na file petition against me. Actually, bawal yun sa kanila, being a military. Hindi sila ma-involved dapat sa mga ganong mga petitions or welga-welga kasi ang role nila is to compete, to practice, to train, to compete and give honors to the Philippines, to our country. So, nangyari yan, nanalo ako. Then, I've been quiet enough na hindi ko na sinabi. Then, siguro, sinasabi lang personal ako ngayon. Then, hindi. Matagal akong nasaktan, pero hindi ko umiimik. Maraming nilang sinasabi sa akin, the first month, second month, up to 1 year, wala ka na, tanggal ka na sa coaching. Ano ngayon ang masabi mo? Wala ka na, hindi ka makaporma. So, hindi ko pinansin yun. Talagang, isa lang yun ang kakampi ko eh. O baka dalawa, si Elma at ang Diyos. Time will come, ma-vindicate ako. And, ayaw kong sabihin yung babalik ng karma sa kanila yung ginagawa nila sa akin. Now, here comes yung sinasabing incompetent saka incapable. Pwede ko lang sabihin sa mga coaches ng national team. May kakambal naman tayo sa sarili. Tingnan nyo muna yung sarili sa salamin bago kayo maghusga sa kapwa nyo na coach. Kung kayo super coach kayo, tingnan nyo muna yung sarili sa salamin. Kung sino ba yung incompetent at sino yung incapable. And, the worst thing in disrespect. Siguro naman, naging disrespect sila sa akin dahil ayaw nila sa akin.
Yung mga coaches at players, lalo na yung mga coaches ngayon, naging player ko rin yan. Yung mga player na yan, naging player ko sila. So, wala akong ginawang mali sa kanila. Meron may iba dyan. Bumabaliktad, pinilit lang daw silang pumirma, kasi baka tanggalin sila, pag-initan sila. Hindi ko na kailangan yun, kasi it already happened. Ang sa akin lang, yung July 9, I'm thankful for Commissioner Gomez na nagkaroon ng ganong meeting. And it's about my time, the opportunity to express my disappointment, saka yung mga sentimento ko. Ngayon, nothing personal. I just want to correct the wrongdoings of your coaches. Kung nagkali sila, sana, tingnan mo, among the coaches, nag-aaway-aaway kayo. Huwag niyong sabihin na hindi. May mga player ngayon dyan, nagagalit sa mga coaches nila. And I heard, mayroon ako narinig yan. Sumulat siya ng isang letter na ayaw niya sa coach niya. That's disrespect. Nakakaya yun. So, ayaw ko lang kung pwede kong sabihin na karma yan sa kanila. Kasi pag anong gagawin mo sa kapwa mo na walang kasalanan, babalik sa'yo. Kaya kailangan aware kayo, maingat kayo dahil national yan. Kailan tayong mga coaches, may marami tayong seminars, lalo na kayo, mga top-notchers kayo. Iniingatan nyo yung tinatawag na code of ethics. I-apply nyo sa tama, hindi yung using too much authority or power para lang sabihin kayo ang masunod. No. And may isa pa akong disappointment kahit na si Elma. Si Elma ayaw magsalita dahil nasaktan. Yung katulad niyang mga performance ni Elma sa Asian Championship. Parating na lang sinasabi ni Mr. Go, alam mo Elma, yung Asian Championship dito, noong 1993 dito, sinasabi niya, kausap niya daw ang China para hindi maglaro yung isang player para manalo si Elma. Siguro naman, during ditong alay time ni Elma, nananalo na rin si Elma eh. And after that Asian Game, nanalo si Elma sa Hiroshima. Andun pa rin yung mga Russians at China. Third place pa rin. Ibig sabihin, na-prove pa rin ni Elma. Kung yun man ang tulong ni Mr. Go, dapat mo nang ipagdiinan kay Elma. Kasi naman, it helped naman sa name ng Patapa eh, sa iyo. So, para bang gusto niyang kami lang ang masaktan, pero pag kami nagsalita, galit kayo. No. Nandito tayo, pamilya tayo. Alam mo yan, 22 years ka na sa athletics. Dapat mo bang saktan yung produkto mo? O nakakontribute sa association o sa Pilipinas? For the information of people, 15 gold medal ang nakontribute ni Elma sa SEA Games. The most number of gold kahit sino man. Although si Lydia De Vega ang the most popular player na Asian Sprint, Asian Game, pero yung contribution ni Elma, 15 gold medal, hindi biro yun. Walang player makagawa niyan. At that age, 16, record holder ng SEA Games. Hanggang 20 years in service, gold medal pa rin na nag-retire. Dapat bang saktan natin ang damdamin ni Elma? Dapat bang ipamukha sa kay Elma na yung nagawa mong tulong? No. Hindi nga. Actually nga, ang sabi nga ng iba, hindi sapat ang natamo ni Elma sa suporta ng gobyerno dahil sa dami ng contribution ni Elma. To be honest, buti na lang medyo marunong ako dahil magaling ako mag-manage ng financial namin. So, na-raise up namin yung family namin sa maayos na buhay. Pero kung hindi ka marunong mag-handle ng pera mo, siguro sabihin nila, ano ba naman si Elma o ibang player, mahirap pa rin in spite of the contribution ng gold medals. So kung sa ibang bansa yun, baka mayaman na si Elma. Hindi like tulad ni Pacquiao, di ba? Professional, pero this is amateur. So I advise some athletes, no? Habang pumapayag pag sumisikat kayo, pangalagaan nyo yung pinakakitaan nyo. Huwag nyo sisihin ang PSC. Sila nakakatulong sa buhay natin, sa kinabukasan natin. Kaya, I address to it na, wag naman. It's about time. Nagsasaktan din siya, no? Pero Elma has no guts na magsalita. Being the husband, nasasaktan din ako. Kasi malinis naman ang hangarin namin mag-contribute, magbigay ng karangalan sa Pilipinas. So, sana, history na lang yan. Kung ano man yung marami naman na ikwan si Elma eh. Pero wag niyang ipanandakan na gano'n. Parating gano'n na lang sinasabi niya sa amin. So, wag natin pilitin na magsamaan ng loob. Kasi, nirespeto naman namin kayo eh. So, katulad yan.
tatanong nyo sa amin, magre-resign ka. We're not the right person. Hindi kami yung, yung taong pagsabihan mo. You always mentioning na magre-resign ka. Nasa iyo yun, boss. Wala sa amin. Wala sa amin yung authority na yun. Followers kami. You're talking about GTK? Yeah. Magre-resign? Oo, hindi sa amin. Kasi kami, followers lang kami. We're helping Patapa, we're contributing Patapa. Hindi kami kaaway. Hanggang ngayon, kami ni Elma, nagko-coach pa rin. Bakit? Gusto namin mag-contribute ng players para sa association. I'm challenging these national coaches. Huwag kayo magalit sa amin. You take the challenge. Mag-produce kayo ng player. Hindi man, kung ayaw nyo, kami. Pero maging person, tanggapin nyo yung mga players. And, make sure, i-handle nyo ng maayos. Kasi sayang yung panahon. Like Mr. Anday, ang dami naming talented players. Hindi na napasok sa national team. Hindi sila nakakonsider. So, sana, baguhin nyo yung outlook ng natin, ng program. We'll help each other. Para for the good of our country. Para sa Philippine sports. Yan ang masabi ko.